Kumusta mga kaibigan at kapwa mangingisda? Ako ang inyong YouTube vlogger na si Kuya Isda at gaya ng dati, nandito tayo para pag-usapan ang pinakabagong prognosis sa pangingisda. Ngayong araw, Oktubre 2, 2025, may mga mahahalagang bagay tayong dapat malaman bago tayo sumubsob sa ating mga paboritong pangisdaan na dito sa Pilipinas. Manatili kayo hanggang dulo dahil may mga trick at tip ako na tiyak na makakatulong sa inyo, lalo na sa panahon ng pabago-bagong panahon. Mga kaibigan, ang araw na ito ay magiging tunay na pagsubok sa ating kasanayan sa pangingisda. Hindi ko kayo bibigyan ng false hope. Maghanda tayo para sa isang hamon. Bakit? Dahil may malakas na bagyo na dumarating sa araw at maulap sa gabi, na may mataas na tsansa ng pag-ulan. Ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa pag-uugali ng isda, kaya kailangan natin maging matalino sa ating mga diskarte. Ngunit, huwag kayong mag-alala dahil may mga paraan pa rin para makahuli basta sundin natin ang payo ng ating kalikasan. Prognosis para sa mga uri ng isda at taktika. Para sa araw na ito, na may bagyo at pag-ulan, iminumungkahi ko na pagtuunan natin ng pansin ang ilang uri ng isda na kilala sa kanilang katatagan sa ganitong kondisyon. Una, para sa mga mahilig sa sariwang tubig, tilapia at common carp. Saan hahanapin? Sa ilalim ng malalaking dahon ng water lily o sa mga lugar na may makakapal na halaman sa ilalim ng tubig, lalo na sa mga lawa, ilog at imbakan ng tubig. Sa panahon ng malakas na ulan, ang isda ay madalas lumipat sa mas mababaw na bahagi kung saan mayroong runoff ng lupa na nagdadala ng pagkain at nagbibigay ng takip. Kung may mga lugar na may kaunting kasalukuyan or protektado mula sa malakas na agos, doon sila magtatago. Paano hulihin? Mas mainam ang gumamit ng simpleng palutang, float fishing, or light bottom fishing. Para sa pain, subukan ng mga live bite tulad ng earthworms, bulate, or mga dough bite, tinapay. Ang mababaw na pangingisda sa lalim na 1 hanggang 2 metro malapit sa mga istruktura ay maaaring maging epektibo. Ang pabago-bagong presyon ay maaaring magpataas ng kanilang gana sa pagkain bago ang rurok ng bagyo. Pangalawa, para sa mga nasa bahagi ng baybayin, lapu-lapu, grouper, at maya-maya, snapper. Saan hahanapin? Sa panahon ng malakas na ulan at magulong tubig, ang lapu-lapu at maya-maya ay madalas na lumipat sa mas malalim na bahagi ng mga reef, sa ilalim ng mga bato, o sa mga bakawan na nagbibigay ng proteksyon. Hanapin sila sa lalim na 3 hanggang 5 metro, lalo na malapit sa mga istruktura tulad ng mga lumubog na puno o malalaking bato na nagsisilbing takip mula sa kasalukuyan. Paano hulihin? Ang bottom fishing gamit ang live bait tulad ng maliliit na isda, tulad ng matang baka o hipon ay epektibo. Maaari ding subukan ang jigging or bait casting na may soft plastic lures na gumagaya sa galaw ng nahihirapang isda. Tandaan, sa maulap na tubig, ang visual na paghahanap ng pagkain ay limitado, kaya ang paggamit ng pain na may malakas na amoy or vibration ay mahalaga. Pangatlo, para sa mga masigasig na mga ngaso sa bakawan, bakoko, mangrove jack, saan hahanapin? Ang mga bakawan ay nagbibigay ng perpektong tirahan at proteksyon sa mga isda tulad ng bakoko tuwing masamang panahon. Hanapin sila sa mga ugat ng bakawan, sa mga kanto ng estero, at sa mga lugar kung saan mayroong mga lumulubog na kahoy. Ang malalim na bahagi ng bakawan na mayroong kaunting agos ay ideal. Paano hulihin? Gumamit ng medium spin casting rod na mayroong matibay na linya. Ang mga live bite tulad ng hipon o maliit na isda ay napakabisa. Para sa mga gumagamit ng artificial lures, ang top water lures
or shallow diver crankbaits na may agresibong galaw ay makakatulong para makuha ang atensyon ng bakoko sa maulap na tubig. Pagsusuri sa kondisyon. Panahon. Sa Oktubre 2025, ang Pilipinas ay makakaranas ng malakas na bagyo sa araw at maulap na gabi. Ang tsansa ng pag-ulan sa araw ay 65% at 10% sa gabi. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 25 degree Celsius at 30 degree Celsius. Ang humidity ay nasa 87%. Dahil dito, asahan ang pagbaba ng atmospheric pressure na maaaring maging sanhi ng paghahanap ng isda ng mas malalim na tubig o mas protektadong lugar. Ang hangin ay maaaring malakas at pabago-bago, kaya maging maingat. Ang pag-ulan ay magpapataas ng turbidity ng tubig na nangangahulugan ng mas maulap na tubig sa mga baybayin at ilog. Temperatura ng tubig. Ang average na temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Oktubre ay nasa 29 na degree Celsius na umaabot mula 27.3 degree Celsius hanggang 31 degree Celsius. Ito ay komportable at mainit na temperatura para sa mga tropikal na isda. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili ng mataas na metabolismo ng isda, ngunit ang biglaang paglamig dahil sa malakas na ulan ay maaaring pansamantalang makaapekto sa kanilang aktibidad. Yugto ng buwan, moon phase. Sa Oktubre 2025, ang buwan ay nasa yugto ng lumalaking gibbous pansaso, waxing gibbous. Ang pagliliwanag ng buwan ay nasa pagitan ng 74 hanggang 81%. Sa mga pamahiin ng mga mangingisda, ang lumalaking gibbous ay madalas na itinuturing na magandang yugto para sa pangingisda dahil ang pagtaas ng ilaw ng buwan ay maaaring magpataas ng aktibidad ng mga isda, lalo na sa gabi. Gayunpaman, sa araw na ito, ang kondisyon ng panahon ang magiging pinakamahalagang salik, hindi ang buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman hanggang sa medyo mahirap dahil sa inaasahang bagyo at pag-ulan. Ang mga freshwater species tulad ng tilapia at carp ay maaaring magpakita ng panandaliang pagtaas ng aktibidad bago ang pinakamalakas na ulan dahil sa pagbaba ng presyon. Ang mga inshore saltwater species naman tulad ng lapu-lapu, maya-maya at bakoko ay maaaring magtago sa mga protektadong lugar. Ang panahon ng Oktubre ay bahagi pa rin ng wet season sa Pilipinas kung saan mataas ang tsansa ng pag-ulan at bagyo. Aking pangkalahatang pagtatasa. Ang pangingisda sa Oktubre 2025 ay magiging kapritsoso at may hamon. Ang malakas na bagyo, pag-ulan at pabagubagong atmospheric pressure ay magpapahirap sa paghuli ng isda. Ang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman hanggang sa medyo mahina at pikanso. Depende sa lokal na epekto ng panahon. Kailangan ng tiyaga at angkop na diskarte. Konklusyon. Kaya, mga kabayan, kahit na may hamon ng panahon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang bawat pagsubok sa pangingisda ay isang oportunidad para matuto at maging mas mahusay na mangingisda. Ang pinakamahalaga ay maging ligtas at masaya sa inyong mga pangingisda. Palaging mag-ingat at i-check ang lokal na weather bulletin bago umalis. Good luck mga kaibigan at tandaan, huwag nang umuwi ng walang huli. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video na ito, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating fishing forecast at adventures. May mga katanungan ba kayo?
Anong mga isda ang plano niyong hulihin ngayong araw? O baka may iba pa kayong tips na ibabahagi? I-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin